We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. Umiiyak po yung anak ko na nagsusumbong sa akin. Ayaw ko na pong pumasok dahil ang teacher ko po bastos. 12 anyos na lalaking grade 6 pupil. Minolestya raw ng kanyang lalaking guro sa loob ng silid-aralan sa Santa Barbara, Pangasinan. Tricycle driver patay matapos masalpok ng kotse sa Kalasyaw, Pangasinan. Insidente sa pool sa CCTV. 2 sundalo patay habang 4 ang sugatan matapos makidlatan sa Lubagan, Kalinga. Mahigit 300 kilos ng talakitok nalambat sa Banggi, Ilocos Norte. At janitor fish na umano'y perwisyo sa mga mangingisda, ginawang nakatatakam na putahe. Ito ang GMA Regional TV One North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag gamale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station. Ako po si Chris Zuniga. Patay ang tricycle driver matapos masalpok ng kotse sa Kalasyaw, Pangasinan. Insidente sa pool sa CCTV. Naka-alerto si Russell Simorio. Sa kuha ng CCTV camera sa kalsada ng Barangay Bud, Kalasyaw, Pangasinan kagabi, kita ang tricycle na pumasok sa kanang linya ng kalsada mula sa kanto. Maya-maya pa, bigla na lang sumalpok sa kanya ang isang kotse na minamaneho ng isang lalaki. Sa lakas ng impact, makikitang tumilapon ng tricycle. Kaninang umaga, namatay na ang driver ng tricycle. Wala pang pahayag ang pamilya niya. Galing ng interior yung tricycle, sir. Si kotse naman nasa highway. Pumasok yung tricycle, hindi niya na napansin kasi medyo madilim din, sir. Ayon sa Barangay Council, batay sa kuha ng CCTV camera at mga saksi, mabilis daw at hindi nagminor ang driver ng kotse. Walang ilaw po, tsaka ang bilis daw. Hindi naman namin alam kung taga saan yun. Sa bilis niya, nabangga niya yung kababayan naming naka-tricycle. Kawasag talaga sa sobrang lakas niya. Ayun, tumalapon pa yung nakasakay sa tricycle. Hawak na ng pulisya ang driver ng kotse. Hinihintay ang desisyon ng pamilya ng biktima kung magsasampa ng kaso laban sa driver. Samantala, dahil napapadalas ang aksidente sa barangay, regular daw ang clearing operation ng Barangay Council sa kalsada at sidewalk. Linggo-linggo lang aksidente dito sa amin. Kaya yan, kunting ingat. Saka tingnan natin palagi yung tatawiran natin. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, One North Central Luzon. Patay ang 2 sundalo habang 4 ang sugatan matapos tamaan ng kidlat sa Lubuagan, Kalinga. Nakatutok si Ivy Hernando. Patay ang 2 sundalo sa 5th Infantry Battalion matapos makidlatan habang nagsasagwa ng security operation sa pagitan ng Lubuagan at Balatok sa lalawigan ng Kalinga. Kinilala ang mga nasawi na si Corporal Andrew Monterrubio, 30 anyos, tubong Barangay Lenzon, Gamu, Isabela, at Private First Class in Mongog, Aronchay, 26 anyos na taga-Betuagan sa Danga Mountain Province. 4 na iba pang sundalo ang sugatan dahil sa kidlat at ngayon nagpapagaling sa 5th Infantry Division Station Hospital. Their mission is to hunt down yung remaining members ng Komiteng Larangan Guerrilla. Ito yung mga armed NPAs na operating dyan sa probinsya ng Kalinga. Open area siya is they are on foot or mobile sila going to their next objective. Sa tulong ng mga residente, naibaba sa munisipyo at nailipat sa pagamutan ang mga nasawi at sugatang sundalo. Ayon sa Philippine Army, naiuwi na sa kanilang pamilya ang mga labi ni Monterrubio at Aronchay. Labis naman ang panghihinayang ng kanilang pamilya sa nangyari. Nagabayan niya ako lagi. Anak na naman.
Nagpaabot na ng pakikiramay ang 5th Infantry Division sa pamilya ng mga nasawing sundalo, habang nagpaabot din ng tulong ang Lubwagan LGU sa kanilang pamilya. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Umabot na sa mahigit 16,000 ang bilang ng backlogs ng driver's license sa LTO District Office sa Dagupan City. Kaugnay niyan, may live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, matapos na dumating yung mga DL cards ay tuloy-tuloy na yung pag-imprenta ng lisensya ng Land Transportation Office. Mula sa kabuuang 18,108 na backlog sa driver's license sa Dagupan City, bumaba na ito sa 16,725 matapos makapag-imprenta gamit ang mga dumating na DL cards. Pero kung susumahin, mataas pa rin daw ang bilang ng backlogs, kaya magpapatupad raw ang LTO ng weekend duty para sa pag-imprenta ng mga lisensya. To address that, para hindi man mag-clog sa opisina on a weekly basis, no? We will open on Saturday. Okay. We will do that para ma-serve natin kasi marami po ang mga may trabaho na hindi makakapunta sa opisina during weekdays. Tuwing weekdays, umaabot sa 50 hanggang 75 ang naiimprenta ng LTO. Walk-in policy ang ipinapatupad. Ibig sabihin, hindi nagsagawa ng mass printing ang LTO. No, hindi naman tayo mawawalan ng pag-asa. Nasikaso naman ng ahensya yan. Merong darating po ng mga supply po ng backlogs. Malaking bagay raw ang pagkakaroon ng DL card para sa mga motorista. Pag may driver license po talaga, doon natin makikita na yung driver talaga mayroon siyang lisensya po. Sa ngayon, walang nakikitang problema sa supply ng DL cards. Sumasapat daw ito sa araw-araw na operasyon ng LTO Dagupan District. Chris, sa ngayon ayon sa LTO nasa mahigit 3,000 pa yung available na DL cards sa Dagupan City. Bagamat wala namang nakikitang problema ang LTO dahil tuloy-tuloy naman yung pagdating ng DL cards mula sa Central Office. Samantala Chris, speaking of mga motorista, sa mga oras nga na ito sa bahagi ng MH Del Pilar sa Dagupan City, nakaka-experience naman ng pagbaha. Resulta yan nung pag-ulan kanina lamang na kung saan dala ng localized thunderstorm. Ipakita ko lamang yung sitwasyon ngayon ng mga motorista dito nga sa ating kinaroroonan, na mapapansin mo nga Chris na dahil nga sa baha ay nakikita natin na medyo pahirapan yung pag-usad ng mga sasakyan, nagkakaroon ng traffic build-up. Actually Chris, yung kalsada na merong baha sa kasalukuyan, yaan yung kalsada na hindi pa napapataasan. Kung papansinin natin, medyo yung antas ng baha ay hindi naman ganun kataasan, nakakadaan naman yung mga light vehicles, pero pagsampa nila dito sa ginagawang kalsada ay nakaantabay ang Public Order and Safety Office dahil medyo pahirapan yung mga motorsiklo and even yung mga tricycle. Sa ngayon, Chris, pinaka-naapektuhan nga sa biglaang pagbaha bunsod ng malakas na buhos ng ulan ay yung mga commuters dahil kinakailangan nga nila na tumawid sa baha. Actually, Chris, aside sa MH Del Pilar ay meron ding pagbaha sa ilan pang bahagi nga ng kalsada dito naman sa lungsod ng Dagupan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Ilang negosyante naman sa Bangaldan Public Market pansamantalang magsasara ng pwesto bukas May 15 dahil sa power interruption. May detalye si Claire Lacanilaw. Halos buong araw na nakabukas ang aircon ng negosyanteng si Albert Tibig sa kanyang salon sa Bangaldan Public Market. Bunsod pa rin ang nararanasang init ng panahon. Bukas, May 15, pansamantala siyang magsasara ng pwesto dahil sa ipatutupad na power interruption. Hindi na siguro ako magbubukas kasi sobrang init. Magbubukas ako, anong gagawin ko? Gupit lang. Hindi naman ako makakapag-riban nun dahil nga sa walang kuryente. Siguro magkuklose na lang ako. Napilitan naman na bumili ng generator ang ilang negosyante upang tuloy-tuloy pa rin ang kanilang operasyon. Bumili na lang po kami ng generator para yung iba, syempre di ba nagsasara yung iba pag walang generator. Kaya dito na lang po sila nagpapaayos, bumibili or nagpapacharge. Ayon sa Central Pangasinan Electric Cooperative o Senpelco, 8 oras na mawawala ng supply ng kuryente ang ilang bahagi ng Bangaldan bukas, May 15. Magsisimula ang power interruption alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.
Bunsod ito ng pagsasaayos ng ilang linya ng kuryente at pagpapalit ng pose ng kuryente sa bayan. Kung mapapansin po natin, may mga punong kahoy na malalaki na kung titingnan natin, mataas naman, malayo sa linya natin. Yun nga lang kung may malaglag or maputol na sanga from doon sa tuktok or sa malalaking sanga ng mga kahoy at bumagsak sa linya natin, nagkukos po yun kasi ng interruption. Kasama si Jing Dacanay, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Sa ginanap na Ifugao Day celebration sa Baguio City, agaw pansin ang paggamit ng saha ng saging bilang plato sa handaan ng Ifugao Community Group. Makikita sa kanilang salo-salo na sa halip na disposable plate, saha ng saging ang ginamit nila. Bahagi raw ng tradisyon ng indigenous people sa Cordillera ang paggamit ng ubak o tugwak sa kanilang hapag na nagpapakita ng pagiging resourceful ng mga katutubo. Malaking tulong din daw ito para mabawasan ang basura sa mga handaan. Dahil ang mga balat ng saging ay pwedeng ihalo sa pagkain ng baboy o gawing pataba. Atin namang tikman ang ipinagmamalaking samalamig na gawa sa katas ng bunga ng bakawan sa Sasmuan, Pampanga. Narito ang report. Ito ang Sasmuan Bangkong Malapad Critical Habitat Ecotourism Area. Umas kilala bilang Bangkong Malapad in Sasmuan, Pampanga. Idiniklara bilang ika-8 Ramsar site sa Pilipinas at isa sa mga Ramsar site sa buong mundo noong Pebrero 2021. Para makapunta sa site, kailangan ng 1-hour boat ride. Worth it dahil aabang sa iyo ang Instagrammable na tanawin na puno ng mga makapal na hanay ng mga bakawan. Napakaraming pwedeng gawin sa bunga ng bakawan na kung tawagin ay pagatpat o mangrove apples. Karaniwang ginagamit bilang sahog sa pagluluto ng sinigang o paksiw. Pero sa bayan ng Sasmuan, ginagawa itong main ingredient ng isang samalamig na swak ngayong mainit ang panahon, featuring palapat juice. Dahil nga sa geographical location namin, napapalibutan kami ng katubigan, natutong mabuhay yung mga tao kung paano mag-survive sa mga kinakain nila na nakukuha lang sa kanilang kapaligiran. Gamit ang pinaghalong katas ng mangrove apple, asukal, plain soda, tubig at yelo, pwede ka nang makagawa ng palapat juice. Napaka-refreshing at healthy pa dahil siksik ito sa vitamins, minerals, potassium at iron. Itong pagkamalikhain ng mga taga-Sasmuanes, ito yung naisip nila na gawing juice, ang pagatpat. Ito yung nalalasahan mo na parang guyabano na rin dahil may asim siya at puti yung juice niya. So, same like siya pero may distinct na lasa. Ang palapat juice ay isa lang sa napakaraming inumin na nabuo bunga ang pagkamalikhain ng mga Kapampangan. Jarek Pasiliao, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Pasintabi po mga kapuso, sensitibo ang susunod na balita. Isang 12 anyos na lalaking grade 6 pupil ang minolestya raw ng kanyang lalaking guro sa loob ng silid-aralan sa Santa Barbara, Pangasinan. Nakaalerto si Russell Simorio. Takot ang nararamdaman ng 12 anyos na lalaking grade 6 pupil matapos daw siyang molestyahin ng kanyang guro sa loob mismo ng silid-aralan ng isang public elementary school sa Santa Barbara, Pangasinan. Kwento ng estudyante, pinapasok siya ng guro linggo ng umaga para raw sa practice ng graduation ceremony pero walang naganap na practice. Sa halip, pinapasok raw siya sa isang silid at saka hinipuan sa maseselang bahagi ng katawan. Tulala raw ang bata nang umuwi sa kanilang bahay. Umiiyak po yung anak ko nagsusumbong sa akin. Na ayaw ko na pong pumasok dahil ang teacher ko po bastos. Anong ginawa? Saka kinuwento niya na po yung nangyari sa kanya. Katawan ko po yun, ma'am. Ay, sorry. Kailangan ko po tulungan yung sarili ko. Kung hindi ko po isusumbong kay mama, baka ulitin niya po sa akin.
Agad nagsumbong sa Santa Barbara PNP ang mag-ina at doon naaresto sa follow-up operation ang lalaking guro sa police station. Sinubukan ng news team na kuhanan siya ng pahayag pero tumanggi ito. Marami daw basis ngayon ng may nalakas loob na nag-complain. Pinuntahan ng news team ang paaralan kung saan nangyari ang insidente pero wala ang principal. Ayon sa Department of Education Region 1, hinihintay ang formal complaint na isasampa ng pamilya ng biktima para masimula ng investigasyon sa insidente. Pero just in case nga po na yung resulta nga po ng investigation or inquiry na sinasagawa po ng department ay may kaukulang aksyon naman po sa sinasagawa po ng Department of Education. Desidido ang pamilya ng bata na magsampa ng kaukulang kaso laban sa guro. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, One North Central Luzon. Samantala, mga kawani ng gobyerno makakatanggap ng mid-year bonus simula bukas, May 15. Sundan sa report. Inaabangan na ng mga kawani ng gobyerno ang matatanggap na mid-year bonus. Nakalaan na sa pambili ng school supplies na mga apo ang bahagi sa matatanggap na mid-year bonus ni Ofelia mula sa LTO. Habang ang matitira, gagamitin daw niya sakaling maisipan niyang mamasyal kasama ang pamilya. Malaking tulong din po sa amin. Lalo na yung mga may pinag-aaral pa. Simula bukas, May 15, matatanggap na ng mga kwalipikadong kawani ng gobyerno ang kanilang mid-year bonus. Katumbas ito ng isang buwang basic pay ng empleyado. Tiniyak ng DOLE na hindi maaantala ang pagtanggap ng mid-year bonus ng mga empleyado. Ini-expect talaga ito dahil alam natin kung saan naman mapupunta itong mga marireceive nilang mid-year bonus nila. Kabilang sa makatatanggap ng mid-year bonus ang mga sundalo, pulis, mga kawanit opisyal ng Philippine Public Safety College, mga bumbero, jail personnel, Philippine Coast Guard at National Mapping and Resource Information Authority. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ordinansa nagbabawal sa pag-akyat ng mga sasakyan sa Mount Tupira ng Bantay, Ilocos Sur pasado na sa Sangguniang Bayan. Tutukan sa report. Sa nakalipas na taon, ilang insidente na ang naitala ng awtoridad kaugnay sa mga motorista at siklistang nasasangkot sa aksidente sa Mount Tupira sa Bantay, Ilocos Sur. Ang ilan nasawi sa aksidente. Kaya't ang Sangguniang Bayan nagpasa ng Radar Road Ordinance na naglalayong ipagbawal na ang pag-akyat ng bisikleta, tricycle, kuliglig, motorsiklo, garong at e-bikes, pati ang mga motorsiklo na may engine capacity na 150cc pababa sa nasabing bundok. Babike sila ng malayo, halimbawa going to Baguio, parang ginagawa nilang practice yung pag-akyat sa Mount Tupira. Nasa 1,200 meters above sea level ang Mount Tupira. Ideal access spot para masilayan ang Northern Luzon Heroes Hill National Park sa bahagi ng Santa na itinuturing protected area. Overlooking din sa Mount Tupira ang bayan ng Bantay, Cordillera Mountains at lalawigan ng Abra. Pagmumultahin ng 1,000 hanggang 2,000 pesos at confiscation ng driver's license ang sinumang lalabag. Pag nakita na namin na we have conducted enough information sa mga tao, then and there, doon na kami manghuhuli ng mga violators. Ang Mount Tupira ang katabi ng Mount Kanyao na na-develop bilang Kanyao Heritage and Forest Park ng lalawigan. Nakipagdialogo na ang Traffic Division sa barangay na nakasasakop sa Mount Tupira para sa implementasyon ng nasabing ordinansa. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Sangkaterbang isdang talakitok ang nalambat ng mga mangingisda sa Bangi, Ilocos Norte. Nasurpresa raw ang mga mangingisda sa dami ng kanilang huli na isdang talakitok. Sagana raw sa naturang isda ang dagat ng Bangi, pero ngayon lang daw sila nakahuli ng ganito karami na aabot sa 300 kilos. Malaking biyaya naman daw sa mga mangingisda ang mapapagbentahan ng talakitok na umaabot sa 400 pesos ang kada kilo. Bankathon at Fluvial Parade isinagawa sa kapistahan sa iba't ibang panig ng North Central Luzon at street dancing competition isinagawa sa corn capital ng bansa. Silipin sa report ni Gab De Luna.
Nagpaligsahan ang nasa 22 mangingisda sa Bankathon na bahagi ng selebrasyon ng Bulan Timanalon ken Mangalap sa La Union. Mano-mano ang pagsagwan para makarating sa finish line. Layon ng aktibidad na kilalanin ng mahalagang papel ng mga mangingisda sa aquaculture industry. Layon din nitong maipakilala ang boat paddling bilang water sports sa La Union. Paunahan din sa finish line ng mga bangka operators sa Bankathon at Takuli Race sa Barangay 34B Gabo Norte, Lawag City, Ilocos Norte. Mahigit 20 motorized bangka ang nagkarera sa bahagi ng Padsan River, habang 9 na non-motorized bangka naman ang nagunahan sa Takuli Race. Bahagi ito ng selebrasyon ng 2024 Agriculture and Fisheries Sector Day ng syudad, kung saan mag-uuwi ng cash prize ang mananalo sa karera. Dati, half-day event lang siya, pero ngayon, 2 years na in honor naman sa ating mga mangingisda. Mamayat ma'am na pintas, naragsak. Nagpasiklaban naman ang mga kalahok sa street dancing competition na bahagi ng Mamangi Festival sa City of Ilagan Sports Complex. Layon ng aktibidad na ipromote ang City of Ilagan bilang corn capital of the Philippines. Sa Apari, Cagayan, dinagsa ng mga manunood ang 344th Fluvial Parade at boat float competition na tinawag na Barangayan sa Jay Sabangan. Tampok din sa fiesta ang sikat na pink soft-shelled shrimp ng Apari. Gab de Luna, 1 North Central Luzon. Pinatumba ng LPO Lady Pirates ang Arellano Lady Chiefs sa 3-1 ball game ng NCAA Season 99 Women's Volleyball Tournament. Kaya ang LPO Lady Pirates ang makakaharap ngayon ng Lady Letran Knights sa semifinals na gaganapin bukas. Ang mananalo sa laro ang sasagupa naman sa undefeated Lady Benil Blazers sa Best of 3 Finals. Abangan ang bakbakan sa volleyball court. Bukas po yan, May 15, 2:30 p.m. live sa GTV. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga lumang poste ng kuryente na madalas daw sanhi ng power interruption perwisyo umano sa Mangaldan, Pangasinan. Narito ang report. Perwisyo sa ilang residente at motorista ang mga lumang poste ng kuryente sa Barangay Banawang, Mangaldan, Pangasinan. Isa raw kasi sa madalas na sanhi ng power interruption ang mga poste na malapit ng mabuwal dahil sa kalumaan. Kaya hiling ng mga residente na mapalitan ang mga ito. Talagang napituan kami dahil siyempre madalas yung mawalan ng ilaw tapos biglang iilaw na naman tapos sa gabi hanggang 2 beses. Gagawin nila yung may mga tutukuran lang nila, dapat hindi ganun, papalitan nila ng bago na, dapat ganun. Siyempre, pag natumba yan, di mawawala ng kuryente o damay na mga isang barangay. Sabi naman ng Central Pangasinan Electric Cooperative na regular ang kanilang pagpapalit at pagsasaayos ng poste. Clustering ang ginagawa raw nilang pagsasaayos ng linya ng kuryente sa mga barangay para hindi lubhang maperwisyo ang mga residente at negosyo. In-schedule po natin ng pagpapalit sa mga poste na yun. Kaya po yun yung sinabi ko po kanina na hindi strategize po yung schedule para kahit paano mabawasan yung scheduled interruption natin dahil sa init ng panahon, napakahirap na walang kuryente. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Naitala ang 50 degrees Celsius na heat index sa Dagupan City kahapon, May 13. At El Nino phenomenon unti-unti nang humihina ayon sa Pag-asa. Sundan sa report. Tanghaling tapat kahapon, naitala ang 50 degrees Celsius na heat index o damang init sa Dagupan City. Record high na init factor ito ngayong Mayo. Nandiyan pa rin yung tinatawag natin na yung wind, yung easterly wind flow na tinatawag natin, nandiyan pa rin. Wala pa naman tayong ibang weather system natin. Hindi ito inaasahan ni Aling Gemma, lalo pat nararanasan na raw ang pag-ulan sa nakalipas na mga araw sa lungsod. Dahil sa mainit na panahon, apektado rin daw ang kanyang negosyo dahil kukonti ang lumalabas sa kanilang mga bahay para bumili sa kanyang tindahan.
dahil po sa init ng panahon, halos wala din po nagpupuntang mga tao dito. Ganun. Sa forecast ng Pag-asa, posibleng mabawasan ng mainit na panahon sa mga susunod na araw, kasabay ng unti-unting paghina ng nararanasang El Nino phenomenon. Sa katapusan ng Hunyo, posibleng tuluyan ng matapos ang El Nino. So nasa neutral condition na tayo na 80% o 95% na nakakaroon na tayo ng neutral condition ng El Nino. So yung antabayanan natin na naman yung pagdating ng La Nina. Samantala, naranasan ng malakas na buhos ng ulan ngayong hapon sa Dagupan City at maging sa ilang bahagi ng Pangasinan. Ayon sa Pag-asa, bunsod pa nito ng localized thunderstorm. Kaya payo sa publiko na palaging magdala ng payong bilang panangga sa init at ulan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ngayon pa lamang naghahanda na ang lokal na pamahalaan ng Lawag City para sa magiging epekto ng La Nina. Inaayos na ang mga malalaking kanal sa lahat ng mababang lugar. Nilaliman ito para maayos ang paglabas ng tubig papunta sa sewerage system. Katuwang ng lokal na pamahalaan ng DPWH para sa pagsasaayos ng mga kanal. Matatanda ang ilang lugar ang madalas bahain dahil marami ang baradong kanal. Isa sa mga identified outlet kasi na kung saan pwedeng dapat doon lalabas yung tubig natin ay yun ang inaayos ngayon. Ganda ng tanawin sa Dagudungan Hills dinarayo ng mga bakasyonista sa Calayan, Cagayan. At simbahan na nasa tuktok ng bundok. Bagong atraksyon naman sa Dinalungan, Aurora. Naritong report. Mula sa Burol, tanaw ang White Sand Beach at rock formations sa coastal areas ng Kaniwara, Sibang at Kababaan sa Calayan, Cagayan. Ito ang Nagudungan Hills na patok na pasyalan ngayon sa mga bakasyonista. Marami ring nakatanim na Australian pine trees sa palibot ng Calayan Island, kaya presko ang simoy ng hangin. Sa Dinalungan, Aurora naman, bukas na sa publiko ang bagong tayong simbahan na nasa gitna ng bundok. Dinarayo ito ng mga gustong magnilay at magpahinga. Bukod sa malamig ang lugar dahil sa lunti ang paligid, may perfect view rin ito for selfie. Ang simbahan ay pinangalan kay St. Joseph the Worker. Itinayo ito ng pribadong kumpanya at bukas sa lahat ng mga gustong magnilay at mamasyal sa lugar. Samantala, janitor fish na umano'y perwisyo sa mga mangingisda ginawang pataba at mga putahing nakatatakam sa Cagayan. Silipin sa report. Isa sa lumalaking suliranin sa hanapbuhay ng mga mangingisda sa Cagayan ang pagdami ng janitor fish sa Cagayan River. Kumalat pa nga raw ang mga ito nang makaranas ng malawakang pagbaha sa Cagayan. Parang ano lang siya pang aquarium lang. And then siguro, meron tayong mga irresponsible na mga hatis, nagsawa na sila, tinapon na yan sa katubigan at dumami na. Ang pagdami ng janitor fish, malaking banta sa native species ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 2. Kung titignan mo yung janitor fish, makakapal yung tinik niya. So nasisira yung mga lambat nila. Habang dumadami siya, naapektuhan yung biodiversity ng ating natural water. Kaya't sa halip na maging perwisyo lang sa mga mangingisda, pinag-aaralan ng BFAR na gawing kapaki-pakinabang ang janitor fish. Isang paligsahan ng binuo ang Janitor Fish Utilization Contest bilang bahagi ng Farmers and Fisher Folk Month. Ang janitor fish, ginawang fishy dynamite. At yung tofu, may healthy snack din ang janitor fish toasted siopaw. Ginawa na ring ulam ang janitor fish sisig, armored catfish in ginger sauce, janitor fish curry with pineapple. Environment-friendly na pataba naman ang inimbento ng Nueva Vizcaya State University ng Bayumbong na tinawag nilang Janitor Fish Amino Acid Natural Farming Fertilizer. May paraan man, hiling ng BFAR na huwag itapon sa ilog ang mga janitor fish bilang tulong sa conservation sa mga katubigan. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon.
Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.